Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On diary entry number 975, today I heard these words: Pray for souls that they be not afraid to approach the tribunal of my mercy. Do not grow weary of praying for sinners. You know what a burden their souls are to my heart. Relieve my deathly sorrow. Dispense my mercy. Narinig ko ngayon ang mga salitang ito. Ipanalangin mo ang mga kaluluwa na hindi sila matakot na lumapit sa hukuman ng aking awa. Huwag kang mapagod na ipagdasal ang mga makasalanan. Alam mo na nakapagpapabigat sila sa aking puso. Pahupain mo ang aking nakamamatay ng nakalungkutan. Ipamahagi mo ang aking awa. Alam niyo, si Faustina, hindi lamang siya, ang title niya, hindi lamang siya apostol ng awa, hindi lamang siya kalihim ng awa. During the ACOM, yung isang speaker sabi niya, there's also one title given to her, and that is dispenser of mercy. Pag sinabing dispenser, tagapamahagi ng awa. Bakit kailangan na may dispenser pa ng awa? Bakit hindi na lang diretso tayo na humingi ng awa sa Panginoong Hesus? Dahil matatandaan natin, sinabi ni Jesus na nagpupumiglas, yung sobra-sobra na yung awa sa kanyang puso. Nagpupumiglas ito. Yung, kumbaga, sumasabog yung dibdib para lamang, dahil sa dami nga ng awa sa puso niya. Dahil wala namang kumukuha, walang sumasalok, na nasasayang, kumbaga. Parang tubig, no? Na umaapaw. Napakasarap na tubig mula sa bukal, umaapaw. Pero walang sumasalok, walang umiinom mula doon. Or mga grasya halimbawa ng Diyos na araw-araw ay isinasabog pero kukunti lamang yung sumasahod. So kaya kailangan may dispenser kasi by ourselves, no, kumbaga yung tao, marami sa mga tao hindi ito tinitake advantage, no, yung grasya na binibigay ng Diyos para sa atin. Bakit? Kasi nga masyado tayong attached, nakatali tayo sa mundong ibabaw. At dahil ang attachment natin ay sa mundo, hindi natin makita yung dumarating na biyaya. Kasi galing yun sa langit eh. One has to be connected above sa Diyos. Dapat connected tayo para ma-take advantage yun. Otherwise, paano mo sasamantalin ng isang bagay na hindi mo naman nakikita? Umaapaw pala yung awa niya, pero hindi nila nakikita yun. No? Look at the sinners. Dahil normal na sa kanila ang magkasala, yung mga yung mga talamak na makasalanan. Dahil normal na lang na gumawa ng mali. Halimbawa, magnanakaw. Araw-araw ginagawa na niyang magnakaw. Yun ang pinakakain niya sa pamilya niya. Yun ang pinanggagalingan ng luho niya. So, it has become normal doon sa isang magnanakaw. Hindi na niya naiisip na mali yun kasi nga attached na siya doon sa ibinibigay na kaginhawahan ng ginagawa niya
Kapag nakaw siya, kakain siya ng masarap, maayos ang buhay nila. So, maraming magnanakaw, ano po, hindi lang yung mga snatcher, no? Big time ang magnanakaw ngayon. Yung mga scammers natin sa online, no? Mga magnanakaw din po yun. Yung mga gumagamit ng pondo ng bayan, magnanakaw pa rin po yun. So, dahil nagiging normal na yun sa buhay nila, hindi na nila alam na mali yun. So, yung attachment doon sa mga bagay na of this earth, no, lalong dumidikit yung bond, no, yung pagkakatali niya, yung attachment niya sa mga bagay na yun. So, yung awa ng Diyos, hindi niya yun makikita at mapapansin. Kasi nga, disconnected na siya sa Diyos. Ngayon, di ba sabi ni Jesus, sino ang mas may karapatan sa kanyang awa? Sino ang mas may karapatan sa kanya? Di ba sabi niya, the greater the sinner, the greater the right to His mercy. So, itong mga tao na ito na kumalas na sa Panginoon, disconnected, di ba? Di na sumisimba, wala ng Diyos, kundi yung mga bagay na sarap sa kanila. Sila yung may higit na karapatan sa awa ng Diyos. But it has to be dispensed. Kasi nga, dahil disconnected sila, hindi nila alam papaano samantalahin yung awa na yun. Bakit ba isipin mo, halimbawa kung ikaw itong tao na to na magnanakaw, bakit ko ba kakailanganin ng Diyos? Nasa iyo na yung ninanais mo. But remember that what man desires here on earth is very temporary. Pansamantala, saan ka dadalhin kahit na makuha mo ang buong yaman sa buong mundo? Ang kaluluwa mo naman ay palalo. So, anong may tutulot dito sa iyo at the end of your journey, which is very temporary? So, you have 100 years on earth or even more than 100 years. Saan ka dadalhin ng pagkakamaling yun, pagkakasalang yun? At the end of your life, wala. That is why at the end of your life, you will see that is only the time that you will realize what you have done because you are face to face with God. So, again, kahit ganun nangyari, the Lord is merciful, bibigyan ka pa rin ng pagkakataon. So, Faustina as dispenser of mercy, paano yan gagawin? Sabi ni Jesus, huwag kang magsawa na ipanalangin ang makasalanan. Halimbawa, sa buhay mo, ang asawa mo ay isang pasakit. Huwag mong pagsawaan na ipagdasal siya na magbago. Kung anak mo, ganun din, di wala ka nang magawa. Huwag mo na lang pagsawaan na ipagdasal na magbago ang anak mo. Kung may isa kang kaaway sa mundo na hindi kayo magkasundo, huwag mong pagsawaan na ipanalangin siya. Yun ang huwag na huwag pagsawaan, ipanalangin. Kasi maaaring hindi mo na kayang harapin ito. Siyempre, halimbawa kung binubugbog ka ng asawa mo, hindi mo na kayang harapin yon. Pero, huwag mo siyang sukuan na ipanalangin. Laging yung panalangin, hindi natin dapat tanggalin. So, it brings me halimbawa dun sa mga suliranin natin sa buhay. Huwag nating sukuang ipanalangin. Yung mga tao na pain in the neck, yung mga tao na napapahirap sa atin, huwag nating sukuan na ipanalangin. Sapagkat baka tayo lang talaga, yung inaasahan ng kaluluwang yun na makapagliligtas sa kanya. Yun nga lang, that soul is taking long to realize what we are doing to them. Hindi nila alam yun no? At dahil nga, yung attachment o pagkakatali nila sa mundo to anything, to persons, to property, to wealth, no? Sa kapangyarihan. Dahil malakas yung attachment nila doon.
So talagang ang kalaban mo dun yung strong attachment nila as against your prayers. Ngayon, yung strong attachment na yun, para matapatan mo, your prayer should be stronger, a lot stronger. Kung 10%, kung level 10 yun, dapat level 11 ang prayer natin. Yun lang yung kakalag, no? Sa attachment nilang yun. Yung halimbawa, hindi niya pinagkakasunduan dahil ibang gusto niyang gawin. So, ang only power we have against them, no, para mawala yung attachment na yun, is stronger prayer. And if we are doing our prayers, kung ginagawa natin ang manalangin para sa kanila, yun na yun. Yun na yung dispensing o pagbabahagi ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga dasal na ipamahagi natin ang awa ng Diyos. So prayers is one of the ways to dispense the mercy of God. Kay Faustina kasi, ang mas nagagawa talaga niya being a nun, no? Bilang isang madre, talagang prayers. Parang, I remember Father Aylar, during the AACOM, sabi niya, when he saw a woman on the street carrying a baby, at sabi nung kasama niya, maramang yan na yung ina noon. Awang-awa siya. Pero dahil kasi religious priest sila bakit wala siyang maibigay? Because he is a religious priest. Yung mga religious priest po kasi wala namang mga property yan. Wala silang mga hawak na mga pera. Kung meron man, siguro sapat lang. So yun lang yung kaya niyang gawin, ipanalangin. When I say yun lang, hindi naman natin minamaliit. Of course, that is very powerful. So, prayers, yung magagawa nila at hindi nila yung ipinagkakait. Malakas po yung kapangyarihan nun. But for us, for instance, who have the means, the resources, para tumulong sa tao, materially, yun ang isang paraan ng pagdidispense ng awa sa ating kapwa. When we share what we have to others, then we are dispensing the mercy of God. Imagine, lahat ng mayroon tayo in our life here on earth, lahat ng mayroon tayo ay biyaya ng Diyos. All the things that we have, yung luho na mayroon tayo, yung pagkain kinakain natin araw-araw, maayos damit, komportableng kama na hinihigan sa gabi, sasakyan, possessions, everything here on earth, biyaya yun ng Diyos. Kung hindi rin naman dahil sa Diyos, wala rin tayo noon. No? Kung wala, hindi yan nilikha ng Diyos, hindi naman yan mapupunta sa atin. Because God, when He created man, siniguro niya that we will be provided. Na mahirap naman na lumikha siya ng tao pagkatapos may mga needs ang tao. Wala yung mga needs noon. That is why nilikha niya ang mga bagay sa mundo. Lahat yan. All for our provisions, for us to experience and to take advantage, no? Yan kasi ay kailangan natin. And so because all these things are in our hands, no? Meron mga tao na hindi kasing palad natin. No, hindi, sabi nga sa Bible, di ba, hindi naman mauubos ang mahirap. Ang mahirap, lalong mahirap, maghihirap, ang mayaman, lalong magyayaman. No, but
if you are on that category na mas marami kang means and resources, you have the obligation to give, magbigay. Kasi nga, dapat kasi pantay-pantay eh. Yun yung ideal. Pantay-pantay tayo ng yaman, pantay-pantay tayo ng kung anong mayroon. But, in reality, hindi ganon. Though equality is ideal, in reality, there is inequality. And for us to achieve equality, para mapalapit tayo dun sa pagkakapantay-pantay, those who have the obligation to share whatever they have. And that is one way of dispensing mercy. Ang isang mahirap, paano mo ba naman pour in material things. Paano yun magdi-dispense ng awa ng Diyos? Wala nga sila nun. Hindi ibig sabihin na hindi sila kinakasihan ng awa ng Diyos, but it's just that they do not know how to take advantage. They do not know how to harvest. They do not know how to access those mercy of God, na yung mga awa ng Diyos sa mga material na bagay. So, poor in material things. There are also those who are poor in spirit. And those of us who are richer in spirit have the obligation to share the richness of our spirit to those who are poor in spirit, so that we would achieve equality. Although malayo yun, yung equality na yun sa mundo is still far from reality, but at least we are using whatever we have to dispense the mercy of God. So, again, huwag tayong magsawang ipanalangin ang mga makasalanan. Ilapit sila sa hukuman ng awa, because only through that tribunal of mercy that they would be able to achieve, that they will be able to take advantage of the mercy of God. Hindi nila makukuha kung hindi sila lalapit. At tayo yung maglalapit sa kanila sa Diyos. And then also for those who have more in life, those who are more blessed, because we know how to take advantage of the mercy of God. Now we have again the obligation to dispense this material, this mercy of God in the form of material wealth.